Sa kasalukuyan ay pinaplano ng US Air Force na muling ibalik sa serbisyo ang isang airfield na nasa isang isla at nang sa gayon ay maaari nila itong gamitin para ilunsad ang ilan sa kanilang mga pwersa na nakatalaga sa rehiyon ng Pasipiko. Pero kung ang naturang island ay ang siyang nagsilbing palipara noon para bagsakan ng bomba ang bansa ng Japan, ay sa ngayon namang mga sitwasyon ay ano nga ba ang pinakamagiging silbi nito o paano nga ba gagamitin ng mga Amerikano ang lugar para naman hadlangan ang Chinese forces sakaling di na maiwasang dumating ang mas matitindi nilang mga sigalot. Ayon sa pahayag na ngayon tumatayong commander ng US Pacific Air Force na si General Kenneth Wilsbach, ay muli nga nilang isasagawa ang pagre-reclaim sa halos animoy gubat na isla ng Tinian mula nga nang ito ay mapabayaan na pagkatapos ng naganap na ikalawang digmaang pandaigdig. Bagamat hindi pa nagbigay ng eksaktong timeline ang naturang general para rito, ay kanya din namang inihayag na paglipas ng ilan pang mga buwan ay makikita na umano ang ilang mga significant progress patungkol pa rin sa pagsasaayos ng Tinian Island Airfield. Ang mga hakbangin para muling linisin ang isla ng Tinian ay kabilang sa mga effort o programa ng mga Amerikano para nga muling i-restore ang ilang mga World War II era na mga airfields na matatagpuan sa parte ng Western Pacific. At sa kapapasa pa lamang na National Defense Authorization Act para nga sa nakalaang pondo ng US military para sa ngayong taon na 2024 ay kabilang sa $1,000,000 dito ay nakatalaga upang pondohan ang mga proyekto para sa Tinian Island. Kasama na dito ang $26 million para sa airfield development, $20 million naman para sa gagamiting mga fuel tank at another $32 million at $46 million para naman laanan ang kanilang parking aprons at maging ang para sa mga cargo pad. Mga kabalitaan, segue muna tayo para sa kaunting impormasyon lamang kaugnay sa airfield na nasa Tinian Island. Alam nyo ba na noong year 1945 ay mayroon ditong isang US airfield na nagtataglay ng 4 na runways na may haba namang nasa 8,500 foot. Sa nabanggit ngang runway na ito ay dito nag-take off ang bomber na B-29 Super Fortress na siya namang aircraft na nagkarga ng bomba atomika na Patman at Little Boy na siya namang ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki noong kasagsagan ng panahon ng giyera. Ang isla ng Tinian ay parte ng Commonwealth of the Northern Mariana Island na nasasakupan namang teritoryo ng mga Kano. Tinatayang nasa 3,000 ang mga naninirahan dito sa kasalukuyan at matatagpuan ito sa layong 118 miles o katumbas ng 190 kilometers mula naman sa isla ng Guam. Kung oobserbahan ng mga nagaganap ngayon sa rehiyon ng Kanlurang Pasipiko ay masasabi nga talagang banta ang bansa ng China sa kabi-kabilang mga ginagawa nilang pambubuli lalo na sa side ng ating bansang Pilipinas. Maging sa paspasang pagtatayo ng mga infrastruktura sa mga islang kanilang inagaw o inaangkin ay talaga nga namang lantarang maituturing ang paghahamon at mga agresibong kinikilos ng puwersa ng mga Chekwa. Pero hindi lang ang mga bagay na natukoy ang pinakanakababahala dito sapagkat maging sa mabilisang pagpapalawak at pagpapalakas ng Beijing ng kanilang sandatahan, partikular na ang kanilang rocket force, ay sadyang ang isa talaga itong malaking threat sa lahat ng bansa na nandito sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Sa mga nagtatanong kung bakit nagawa ng mga incheck na palakasin ng kanilang rocket force nang walang nagiging hadlang, ito ay dahil sa kanilang sinamantala ang hindi nila pagiging miyembro sa tinatawag na INF Agreement o ang Intermediate Range Nuclear Forces Treaty na siyang ang batas na nagbabawal para bumuo ng isang sandatang nuklear na may sobra-sobra ang kapasidad at ang lawak o range na kanyang kayang abutin. Matatandaang ang INF ay unang nilagdaan sa pagitan ng nooy buo pa na Soviet Union at ng Estados Unidos. Subalit kalaunan ay nagtapos na rin ang kasunduan dahil sa pagkalas dito ng side ng US na ang itinuturo namang dahilan ay ang pag-violate umano ng Russia sa kanilang matagal nang napagsang-ayunan. At mabalik naman muli tayo sa China na sa kasalukuyan ay tinataya na ngang nagmamay-ari ng nasa 1,500 units na mga missile na may range ng nasa 1,000 hanggang sa 5,500 kilometro.
Ilan lang sa kabilang dito ay ang mga Dongfeng missiles o mas kilala sa tawag na DF-26 at DF-21 na sinasabing ang may range na kayang umabot sa distansyang 1,700 kilometers o 1,055 miles habang ito ay naglalakbay sa bilis ng nakalululang Mach 10. Pagdating naman sa DF-26 ay mas malawak naman ang kaya nitong i-reach sapagkat aabot ng 4,000 kilometro ang range nito at sinasabing sadyang idinisenyo ang mga Dongfeng 26 para sa pagsasagawa ng tulad ng precision nuclear at mga conventional strikes sapagkat ang kanya kasing accuracy o posibilidad na tumpak ng pagtama ay aabot ng nasa 100 meters CEP lamang. Pero mga kabalita, bukod sa nauna na nating binanggit na mga missiles ay meron pa ang mga Chekwa ng tinatawag na DF-CF na isa din ngang hypersonic weapons at ito ay kanilang inilolaunch gamit ang kanilang DF-17 at base sa ilang mga test ay kaya nitong tumawid hanggang sa labas ng pinaka-upper atmosphere ng ating daigdig. So technically ay kiniklaim nga ng China na dahil sa kapabilidad na ito ng kanilang hypersonic weapon ay madali o kayang-kaya umano nilang patamaan ang ilang mga base ng Amerikano na nasa bahagi ng rehiyong Pasipiko. Pero sa kabila namang banda, para naman mahadlangan ng US ang bantang sinasabi na ito ng mga Chinese kung kaya't naglapat naman sila ng tinatawag na Device Agile Combat Employment Strategy. Ang hakbanging ito ay nagre-refer upang ipakita ng US Air Force ang kanilang kapasidad pagdating sa mabilisang pagre-relocate ng kanilang mga sasakyang panghimpapawid o kung paano nga nila maililipat ang kanilang mga warjets patungo sa mas maliliit na airfields upang kanila namang maibid o mahadlangan ang anumang potensyal na pag-target sa lugar halimbawang dumating ang panahon ng digmaan. Bagamat hindi man direktang iniuugnay ay isa sa mga halimbawang hakbanging ito ng Amerikano ay ang isinagawang pag-e-expand ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement na pinabura naman ng ating gobyerno. Matatandaang noong nakalipas na taon, Pebrero 2 ay inanunsyo ng pamahalaan ng Pilipinas na pinapayagan ang pag-access ng mga rotating US forces sa 4 na military camp ng ating bansa. At nito lang kalilipas na buwan ay nakompleto na rin ang runway upgrade sa isinagawa sa Basa Air Base na nagkakahalaga ng 24 million US dollar. Bukod dito ay ang isa pa sa hakbanging ito ng US ay ang pakikipagsang-ayon din para naman sa isa pang nasyon na India na kung saan ay noon pang year 2018 ay pumirma na ang dalawang mga bansa sa isang napakahalagang agreement na tinawag naman bilang ang LEMOA o ang Logistics Exchange Memorandum of Agreement na siya namang kasunduan para i-allow ng India at United States ang isa't isa na gamitin ang kani-kanilang mga lupa at mga base militar para sa pagre-repair at pagre-resupply ng kanilang mga puwersa. Sa kasalukuyan ay mapapansing aware ang pamunuan ng Amerika ukol sa pagiging pinakamalaking banta ng China lalo na sa aspeto ng pagpapatupad ng isang international order. Bukod nga kasi sa nauna na nating nabanggit kanina na mabilis na pagpapadami at pagpapalawak ng mga Chino sa kanilang puwersa ay tiyak nga at siniguro na ng pinuno nila na si Xi Jinping ang nalalapit at di na maiiwasang pagkuha nila sa isla ng Taiwan na matagal na rin talaga nilang inaangkin tulad ng pag-angkin din ng mga ito sa kabuuan ng East at South China Sea maging sa mga isla na nasa bahagi ng ating West Philippine Sea. Subalit puwera pa dito ay ang isa pang lubos na iniingatan ng US ay ang isa pa nilang kuta na Andersen Air Force Base na nasa isla ng Guam. Kinakailangan din talaga itong masidhing protektahan ng mga Amerikano lalo pat sa ngayon ay tinatayang nasa 170,000 na mga US citizen ang nakatalaga dito. At matatandaang naglabas din ng isang propaganda video ang mga Chekwa kung paano nga nila aatakihin ang lugar sa pamamagitan ng kanilang mga H-6 bomber aircraft. Pero dahil nga sa mga sinabi na nating mga hakbangin ng US tulad ng muling pagsasaayos ng airfield na nasa Tinian Island ay sigurado kang malaki ang maitutulong niyon hindi lang para proteksyonan ng Guam kundi maaari din itong maging pangunahing panggalingan ng pwersa para sa mabilisang pagresponde sa pagdating ng araw nang ayaw nating mangyari lahat na mas malaking sigalot sa bahagi ng Indo-Pasipiko.